Nagbabalik ang PTV Sports at dahil patuloy nating sineselebrate ang buwan ng mga puso, ngayon makakasama natin live, syempre si Sue Roses at Sara Asidro. Si Sara naman ay, Sara Asido, sorry. Si Sue ay dating player ng Perla Spikers habang si Sara naman ay nagsilbing sports journalist noon. Good afternoon. Good afternoon po. Hello! Ma'am Sue and Sarah. Ayan, thank you. At thank you at pinagbigyan nyo kami ngayong hapon. Well, sa mga hindi nakakaalam, itong si Sue ay kilalang-kilala talagang volleyball player dati. Naglaro rin siya sa UE. Veteran. Kaya veterano na ito. Ewan ko lang, Sue, kung natatandaan mo ko. Naglaro ako sa UP. Actually, magka-batch tayo, pero hindi ko alam kung natatandaan mo pa ako. Yeah. Anyway, pero pag-usapan na natin, umpisahan na natin ang kwentuhan. Ano bang kakakaabalahan mo ngayon, Sue, ngayong retired ka na sa paglalaro ng volleyball? Sa ngayon, focus na lang ako sa work and family. Siyempre, kumbaga, tapos na tayo sa year nung paglalaro. So ngayon, work naman tayo ngayon, saka family. Yun lang. Meron ka bang oras pa para maglaro ng volleyball? Siyempre may mga liga pa dyan para sa ating mga retired na. Pero nakakapaglaro ka pa ba? Hindi mo ba nami-miss maglaro? Yung sa nami-miss, naman, siyempre, nami-miss natin yan. Nakasanayan na ng katawan ko yun tapos ngayon, wala na. Yung naman, siguro ngayon may mga sports fest na lang sa office, ganyan. So sa office naman, hindi rin ako pwede maglaro dahil nga dating pro, so mahigpit. So coaching lang, hanggang doon lang tayo ngayon. Pero syempre, yung ibang mga kasabayan natin noon, si Saet, si Dakis, di ba? Nakakapaglaro pa sila ng pro. Ikaw ba, meron ka bang mga offer previously na makapaglaro pa rin ng pro? Because your volleyball history, you played for the Philippine team, ilang taon din yan, ang tagal mo din naglaro ng pro. Ngayon wala na. Sa PBL wala na. Talagang, officially nag-retire na talaga tayo sa PBL. Pero nito parang last year, alam ko may kumausap sa akin na maglaro sa yung yung Maharlika volleyball doon. I think may nagtanong sa akin na team ng bandang Laguna yan Pero hindi kasi medyo hindi kaya ng schedule dahil sa work Ayan, punta naman tayo. Magkakaroon ng conflict. Ayun, thank you. Punta naman tayo kay Ma'am Sarah, no? Nabanggit nga na tayo ay dating sports journalist. Ano po ba yung mga nako-cover natin before? Ayun, beat ko kasi po nun is sa basketball. So, more on sa PBA, SEA Games, UAAP. Pero madalas talaga sa PBA tayo na totoka dati sa mga games. Lalo pag nasa crucial part na games yan. Hindi kami nawawala dyan ni Kuya Mark Patriarca. Ayan, shout out sa'yo, Kuya Mark. Nako, na-shout out ang ating executive producer. Nako, shout out sa iyo, Raymark. Pero bukod nga sa basketball po, no? Nag-volleyball din ba tayo? Nagko-cover din ba tayo ng volleyball sports? Oo po. Nag-courtside reporter ako sa V-League. Yung sa collegiate division naman tayo yun. Doon, sa volleyball, parang siguro 3 years pala ako sa volleyball na naging courtside reporter. Wow! Doon pala. Pero ngayon na-introduce ka na sa mundo ng volleyball. Ito ba yung naging paraan para magkakilala kayo ni Sue? Kwentuhan niyo naman kami paano nagsimula ang inyong storya. Nagkakilala kami pandemic pa. 2021. 2020 yan. Sa scene talagang, pa yun, lockdown pa. So, through online lang. Actually, may nakita lang ako na tweet niya. Doon ko lang siya nakita. Then, tinignan ko syempre, yung picture niya, tapos, chinek ko ngayon sa Facebook. So, nung pag-check ko sa Facebook, nakita ko may message pala sa akin, parang years ago na gusto pala niya akong interviewin. Kaya lang,
Dahil, syempre, nung time na yun na medyo kilala pa tayo, medyo nasa limelight pa tayo ng paglalaro. So, natatabunan yung mga messages. So, hindi ko nabasa yun. Nabasa ko lang siya nung time na chinek ko yung Facebook niya na meron pala siyang message sa akin na gusto niya akong interviewin. So, doon na ako nag-reply sa kanya. Na sabi ko, ay, magkakilala pala, parang friend pala tayo, parang gano'n. Grabe. Yeah. Imagine mo, no, matagal na sila sa sport, sa industriya ng sport, pero lockdown, nagkakilala at nagtagpo. Paano naman kayo nag-meet, no? Kasi, syempre, lockdown. Paano nangyari ito? Kasi, di ba sa that time, hindi pa masyadong nakakalabas dahil nga pandemic, no? Pero paano ba umusbong itong inyong pag-iibigan? Ano yun? Ako naman. yung ang dulo ko lang. Tingnan natin kung pareho. May point Ano of po view. yun pareho pag pumapasok ka nun, pero twice or thrice a week lang kayo sa office. Tapos ako naman, parang once a week lang din nagre-report sa office dahil may online show. Tapos doon, unang beses, niya akong pinuntahan. Sinundo niya ako. Yun, unang beses. Tapos same pala kami na tiga Bulacan. Tik pa kami magsabay umuwi, pero nagpakipot tayo. So, hindi ako sumakay. hanggang kain. Ano, tapsihan yun eh. Parang sa tapsihan nga kami kumain. Na open. Kasi konti pa lang din. Saka maaga din sasaray mga establishments that time. Yun. Tama naman. Ay, eto naman, no? Dahil nga nagkaibigan na. Nako, curious ako. Sino ba ang unang nagsabi ng I love you? Ikaw? Ako naman. Pero matagal niya na akong crush eh. Wow, really? Tumingin si Lottie. Hindi totoo yun. Ano ba lang? Pero so, paano ba nalaman? Time na yun, nakikita niya na ako. Nakasalubong. Ganito po kasi yun. Kaya niya sinasabi na crush ko siya. Kasi nakasalubong ko siya one time sa gym. Ay, tari ng picture. Nakasalubong ko siya one time sa gym ng UST. PE ko, tapos may training sila. Tapos feeling niya na crush ko siya noon. Nung first year ako. Ano mo, malay ko sa crush. First year pa lang ako. Tapos, nung pandemic din, parang sa grocery dito sa Bulacan, nakasabay namin siya ng mga pinsan ko. So, parang siguro 2 months. Hindi ko pa siya kilala noon. So, siya lang ang may kilala. Syempre, sikat ka. Parang 2 months before tayo officially nagkakilala. Nagkasabay na kami mag-grocery dito sa Bulacan. Aba, parang meant to be talaga, ha? Ilang chances na or opportunities na nagkita at nagkausap. Pero Sue, paano mo ba nalaman na she's the one? Siyempre, yung everyday na usap kami, tapos nakikita na kami. Pero ngayon, parang yung nakikilala ko siya, parang mas nami-meet ko siya personally, yung family niya, gano'n. So, nakikita ko kung anong klaseng tao siya. Diba? Paano siya kausap, mature siya kausap, na alam mo yun na yun yung mga, syempre sa edad ko na rin, yun na rin din syempre yung hinahanap ko. Diba? Na yung magkiklik yung ugali namin pa rin. Nagka-clash pala. Nagkiklik. Yeah. Ayun, ako ang ganda nung sinabi niya. No? Pero siguro mas ma-elaborate pa natin. Ano ba yung characteristic na nagustuhan nyo sa isa't isa? Una ka muna, Sue. Ako family-oriented kasi siya. Saka sobra yung niya kay Lord. Yung tiwala niya, yung pananampalataya niya kay Lord, sobrang laki. So yun yung pinaka nagustuhan ko sa kanya. Kasi ako, family-oriented din ako eh, di ba? Tapos, syempre, di ba? Si God, lagi lang number 1. So, yun yung dalawang gusto kong, characteristics ni Sarah. Di ba ba? Yun yung talagang unang-unang nakita ko sa kanya. Ayun. Para naman kay Sarah, ano naman yung mga nagustuhan mo kay Sue? Ako siya, masapak siya. Siya, sobrang, parang too good to be true kasi siya. Nung una ko siyang nakilala, parang sobrang
bait, ang haba ng pasensya, hindi nagagalit. Basta po, may ganito parang tao. Parang, doon ako na-amaze sa kanya na, ano siya, sobrang bait niya. And inuuna niya talaga yung iba bago yung sarili niya. Nabanggit niya nga family-oriented siya. Bilang panganay siya, nakita ko and naramdaman ko talaga yung pagiging ano niya, yung iba muna bago ako. Yun talaga yung nagustuhan ko sa kanya. Kung paano niya unahin yung ibang tao bago yung sarili niya. Kung baga sacrificial talaga siya. May ganun siyang may ganun siyang ugali na talagang nahangaan mo na minsan may inis ka din. Kasi parang masyado naman siyang kawawa. Ganun yung dating. Pero yun, sobrang bait niya. Nagagalit ako dati. Parang siya nagagalit. Pero Sarah, kasi itong si Sue ay isang veteranong volleyball player at hindi naman may iwasan na kapag lumabas kayo, meron pa ding mga fans na lalapit dyan, magpapapicture, di ba? Makikipagkwentuhan. Hindi ka ba nako-off or, alam mo yun, may konting selos ba pag may mga ganyang eksena? Wala naman. Supportive naman tayo sa part na yun. Minsan pag may mga bit-bit pa nga siya na plastic bags or kinukuha ko pa yun para maganda ba yung picture nila. Saka ba nagiging bumabati sa'yo or close mo. Nagiging kaano ko naman. Kasundo ko din. Kaya yung mga players niya, mga fan niya na players, naging players niya. Ayun, okay naman. Ate, si kuya nila si Sue, ako naman yung ate nila. Ganun na yung peg. Alam mo, yan talagang mga nagiging role ng mga partners no? Kung hindi taga-picture, tagadala ng mga bag, ng plastic, di ba? So, pero yung ganitong klaseng relasyon, yung meron kayo ngayon, ano yung mga challenges na na-experience ninyo, pinagdadaanan ninyo, and how do you face it? How do you overcome it? Siguro ito, yung challenges lang namin, kasi pareho nga kami nag-work na, di ba? So yung, kumbaga, dati kasi, di ba, ako lang yung, kumbaga, ako yung mas busy. Siya hindi masyado. So, kasi work from home siya, yung mga reporting, ginagawa. So, ngayon kasi, pareho na kami busy. So, kumbaga, yung time namin sa isa't isa, medyo, medyo, nabawasan. Kasi nga, nagkikita na lang kami pag weekdays. Nagkikita na lang kami. Pagka-uwi na galing siyang office. Galing din ako ng office. Pag uwi namin, parang konting pahinga lang, tulog na. Pag-gising, papasok na naman kami. So, yun yung medyo, nagkaroon kami ng yung oras talaga. Kaya, minamake sure namin talaga pag weekend, yung time namin sa isa't isa, sa family namin. Wow, yung para sa kanila, yung time. Ako din. Ay, second emotion. Kasi minsan nagjo-joke na siya na parang mas marami pa akong oras sa work. Sa OT. Kesa sa kanya. Pero yun nga, ganun siguro talaga pag alam mo na rin kasi yung responsibilities mo, priorities mo. Pero at the end of the day naman, hindi nawawalan din ng oras para sa isa't isa. Kumbaga yung attention kahit isang oras lang matulog. Kwentuhan. Catch up ba, chismisan sa mga nangyari sa work. So, kaya naman. Minsan talagang nakain lang ng trabaho yung oras na. Sobrang nakakilig yung love story. Kinikilig ako, no? Pero this 2025 ba, ano na yung mga goals nyo together? Ako, goals ko siguro this year. Kasi last year, bira kami nakakaalis out of town, ganyan, out of the country, hindi pa namin nagagawa. So, siguro this year, sana, isa yun sa mga gusto namin, yung makapag out of town kami, na yung kami dalawa lang. Para talaga yung time namin together, kumbaga walang ibang kahati sa amin lang. Ako yun. Oo. Agree ako. Saka, goal namin this 2025, mag-workout na ulit together. Oo. Saka last year na-start namin yung weekly na papapawi. Lalaro rin siyang volleyball pag weekend. Papawis lang. So, sana matuloy ulit yung gusto ko yung active lifestyle. Kasi di na kami bata, di na kami pabata. So, sana, kung travel kami, syempre, kailangan namin ng strong and healthy body. So, gusto ko,
maging active yung lifestyle namin ulit. Bumalik na yun. Kahit once a week, twice a week, ganun, magawa pa rin namin. Hirap kasi Ito naman, sakali, no? Kasi we never know. What if sa inyong dalawang couple na bumalik kayo sa sa volleyball, si Suno and si Sarah ay bumalik din sa broadcasting. Paano nyo susuportahan naman yung isa't isa? Siguro ako, babawi ako, magpapa-interview na ako sa kanya. Kasi yung hindi niya nagawa dati as, kumbaga reporter siya. Tapos nasa pro pa ako. Hindi nangyari yun eh. Noon akong guest. Oo. So yun, siguro, ganun ko sakaling babalik ako sa pro. Tapos siya yung, magpapa-interview na ako sa kanya. Ako, excited kasi ako nung napanood ko kasi siya, bubble sila sa Ilocos. So, talagang sa TV lang. So, I think pag bumalik siya sa paglalaro, lagi akong present. Siguro baka doon gumawa na ako ng dahilan para mag-half day. Gagawa talaga ako ng palusot, makanood lang ng lahat ng games niya. Tapos, siguro ako yung pinakamaingay doon sa Coliseum. Kasi nagko-coach siya dito sa Bulacan. Intertown. Nakikita naman niya rin kung gaano ako ka-supportive and kaingay. Siguro siya na yung mahihiya pag bumalik siya sa paglalaro tapos kasama niya ako sa audience. Baka palabasin na lang niya ako. Basta hindi ka mga away ng referee. Basta hindi ka mga away ng referee, ha? Ay, hindi. Ay, kilala ko yung mga referee eh. So, friend ko na yung mga referee kasi kasama ko sa V-League. Okay. Pero ito, hindi ko na natanong to kanina. Very curious lang ako. Di ba pandemic kayo nagkakilala? So how was the relationship or how did your relationship change nung pandemic na hindi kayo masyadong magkasama and then nung after the pandemic, nung bumalik na sa normal yung buhay, paano nagbago yung relationship nyo, yung communication ninyo? Siguro mas ngayon, di ba, nung pandemic, hindi ko kasi siya, syempre, hindi ko makita kung paano ako, as a partner, yung pag-aalaga. Syempre, hindi mo magagawa yun eh, kasi hindi Hanggang kwento lang. Hindi kayo lagi makikita, hindi kayo lagi kasama. So, nung time na okay na pwede na lumabas, yan. Yun, mas mas, kumbaga, napakita ko kung paano ako mag-alaga. Diba? Kung paano ko siya tratuhin, di ba? Hindi lang basta through text na, ganyan, kumain ka na ba, ganyan. At nung magkasama kami, ako yung minsan nagpa-prepare ng food niya, pinagluluto ko siya. Parang gano'n. Parang baliktad. Gano'n din siya sa akin, di ba? Yun yung mga bagay na hindi namin nagagawa nung una eh. Nung nagkita kami, nung nagkakasama na kami, yun. Click agad. Kumbaga parang wala nang masyadong hiya. Oo. Parang ang tagal-tagal na namin in a relationship nung naging normal lahat. Tapos agad with family, no? Meet the family agad. Yeah. Meet the parents. Kilala naman siya nung tatay ko kasi tatay ko talaga mahilig sa sports. So, kilala siya. So, yun yung una yung naging tropa. Yung tatay ko, di ba? Si Papa. Yun. Ayun. Click agad. Oo nga, no. Sarah, nabanggit mo kanina, no, na si Sue ay nag-transfer na into coaching sa Bulacan, no? So, paano ba yung, din natin, no, yung strategy natin sa mga, ngayong nag-transfer na tayo from player to coaching na? Sungit. Ano ba? Ano kayo? Masasagot? Doon napapanood kasi sa coach. Tutok kayo. Na hindi ganon kagaling mag-coach. Meron naman, di ba, magaling na player pero hindi magaling mag-coach. May hindi magaling na player pero sobrang galing naman mag-coach. Di ba? And then, paano yung naging transition mo as a player to being a coach, Sue? Paano mo siya ina-approach? Ako feeling ko para sa akin parang mas naging madali. Kasi nung madali siya. Kasi nung time na patapos na ako sa pro,
nung time kasi na yan, so ako rin yung kuya ng Team Perlas eh. Diba? So, during naglalaro ako, at the same time, parang ginaguide ko na rin sila eh. Parang kino-coach ko na rin yung mga teammates ko. So, parang hindi naging mahirap yung transition ko na ngayon, ako na yung nag-coach dun sa mga bata. Parang, feeling ko, tutok ako sa mga bata syempre, magkaiba yung mga kasama ko dati na mga pro players din. Kasi magagaling na, di ba? Na konting, i-share mo na lang yung pagiging, veterano mo dun sa mga teammates mo experience mo. Ngayon sa mga bata, feeling ko nga parang mahigpit ako Kasi, kumbaga, nakasanayan ko kasi yung mga luma na talagang basic nag-umpisa. Oo. Mga dati pa, talagang basic. Ngayon kasi marami ng mga technique na ginagawa. So, kumbaga ngayon, pagtuturo ko sa mga bata, hindi ko masabing stricto, pero natin sila. pero, feeling ko pa nga, pag nakikita nila ako, nandun na yung, nila, yung respeto nila. Ganon. So, nakuha ko agad yung respect ng mga tinuturuan kong mga players kong bata ngayon. So, hindi ako nahiharapan. So, yung transition from, player to coach. Kasi Mas lalo kasi marami na rin naman ako. Mas lalo ka siguro nilang iiduluhin pag nakita nila kung paano ka maglaro before, 'di ba? Bago ka pa from college to being pro. So yung respeto at tingin nila sa ay sa tingin ko mas lalo pang lalaki. And definitely, naniniwala ako na marami ka pang maituturo para sa mga players ninyo, sa players mo. Pero ito, last na, meron ba kayong message sa isa't isa? Ano ang message niyo for each other? Unahin ko muna si Sarah. Ay, ako yung nauna. Ay, ako naman una. Ayan, huwag kang iiyak ha. Baka maiyak siya sa kilig. Ayan, gusto ko na mag-thank you kasi sobrang supportive mo sa akin para kahit anong career yung pinasok ko, pasukin ko, ano yung mga racket ko, nandyan siya para sa akin. So gusto ko na mag-thank you sa'yo. Gusto kong sabihin how blessed and grateful I am sa presence mo sa buhay ko. And alam ko marami ka rin challenges. Na kinakaharap, huwag kang mag-alala kasi nandito ako to support you and lagi kitang pinipray kay Lord. Alam ni Lord yan. Lagi kasama sa prayers. And syempre, love kita. Text ko na lang yung iba baka makita yung kilig niya sa sa screen. Ikaw naman, Sue. Lagi na ako nandito para supportahan ka. Kahit ano pa yan. Kahit nga, nagiging driver, lahat i-deliver, lahat okay lang sa akin. Basta alam kong safe ka. Dahil yun yung gusto ko. Mas, kumbaga panatag ako pag nakikita kong safe ka sa mga tahan mo, sa mga ginagawa mo. And, dito lang ako talaga. Kahit anong mangyari. Kumbaga, walang makakapila. Ayan, ako. Talaga naman, alam niyo personally na ako ay natutuwa sa inyong dalawa at itong mga ganitong klaseng relasyon ay talagang one of a kind. Kaya naman good luck sa inyo and continue to enjoy each other at alam niyo kailangan niyo ng work-life balance at sana matuloy niyo na yung mga plano ninyo to travel together. Okay, maraming salamat Sue Roses and Sarah Asido. Maraming salamat, Sue and Sarah. Thank you. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Valentine's.